the triumphal entry. Now, supposedly, ako na lang taning ipalabay kay inahumana kay atong niaging Domingo sa April 10, dinita, Volunteer Sunday magubod to. Og na-bless po ta sa mga testimonyo nato sa atong mga volunteers. Amen ba, Migson? So, wala na ako ni ma-share. Hopefully, thinking karon ta Domingo na ako but I was meditating and I'm praying. Gibalik ko sa Ginoo din because importante po ni nga mensahe, kay naama po ni siya yung mga significance o relevant nga mga issues nga matouch, nga involve, ani nga mensahe karon. Kisa nagtuturing ang pulo sa Diyos, dili gyud mabahaw. Kanon na yung bago ang pulo sa Diyos. Di ba nagyon ang pulo sa Diyos, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. And Paul said that the word of God is alive and effective. Buhi siya. Man, dili gyud siya madaan, kay buhi man siya. Dili siya matiguang, dili siya mapanos. Every time we read the Word of God, every time we hear the Word of God being preached and being teach, kanunay gid dunay bag-o nga revelation itong madawat. Tungod yang Word of God, bag-o gid kanunay. They are fresh every day. Every moment na mabasa sa pulong sa Ginoo, naagi kanunay bag-o nga ato madawat gikan sa pulong sa Dios. Kisa naka-experience na nga sa imo pagbasa sa Bible, mao na nga Bible verse pero nahibulong ka, naibago na po ni mo nadawat, the same Bible verse kayo mong nadawat. Tungkol ang pulong sa Diyos, ingnem tapad ang pulong sa Diyos, buhi. Amen, buhi siya. Dili siya nobela, bitamig soon nga, dili siya newspaper nga, karon nga pizza, pagkaugma, bahaw na. Ang pulong sa Diyos, buhi ni siya. Epektibo ni siya ug applicable in every season. From generation to generation. Nakining atong basahon, the triumphal entry, sa Matthew kung magbasa, pero actually, mabasa na to ni siya, the all four Gospels of the Bible, Matthew, Mark, Luke, John, nag-record ani siya. So, importante yun Kaya may mag-record sa Biblia nga, na-record ni John, nga wala ma-record ni Matthew, wala ma-record ni Luke. Pero kani nga hinubay, kani nga event nga nahitabo kang Jesus Christ, was recorded sa upat yun ka sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. But allow me to read Matthew chapter 21. Beginning with verse 1, sa King James Version. And when they drew near unto Jerusalem and were come to Bethphage, or Bethphage, unto the Mount of Olives, then sent Jesus to disciples, verse 2, saying unto them, Go into the village over against you, and straightway you shall find an ass tied and a colt with her. Loose them and bring them unto me. Verse 3, And if any man say unto you, you shall say, The Lord hath need of them, and straightway he will send them. And this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Tell ye the daughter of Zion, Behold, the king cometh unto thee, meek and sitting upon an ass, and the colt the foal of an ass. And the disciples went and did as Jesus commanded them, and brought the ass and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon. And a very great multitude spread their garments in the way. Others cut down branches from the trees, and strewed them in the way. And the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David! Blessed is he that cometh in the name of the Lord! Hosanna in the highest. And when he has come into Jerusalem, the city was moved, saying, Who is this? Verse 11, And the multitude said, This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. May the Lord bless us with His word today. Father, we thank you for the anointing of the Holy Spirit upon your words. That your words are anointed to bring light. Your words are anointed to bring healing. You know, your words are anointed to bring freedom and deliverance for each one of us who believe. And we thank you, God, that the same anointing, the same power that raised Jesus from the dead, will empower the preaching and the teaching that will be taught and will be preached today with such power that will bless us, eliminate darkness out of our hearts and mind, remove any forms of pain and weariness in our lives, refresh us and gives us strength, hallelujah, to make us more enthusiastic in our service, hallelujah, and in our commitment to the Lord. So we thank you, Holy Spirit's anointing. We thank you, Holy Spirit's presence.
as we commit to you, hallelujah, the preaching of the word today. Give us the enlightenment to understand and believe the words and be blessed. Hallelujah. Be glorified, O God, and be magnified as we allow the Holy Spirit to do His assignment today. In Jesus' name we pray. Ang tanan mo ingon, the triumphal entry, sabi ni Isaiah pa, ang madaugong pagsulod ni Jesus. Ginganlan ni siya triumphal entry, tungod kay simulakanhon mo gani ang pagsulod. Nakita na sayod, we know that the triumphal entry of Jesus Christ also gi-relate nato ni siya sa atong selebrasyon po gitawag nitong Palm Sunday. Kung sa kuan pa nato, Domingo Ramos. Domingo sa Lugay. Ngano gi-associate maning kinibitang the triumphal entry sa Palm Sunday. Sa Palm. Tungod tingali, tungod kay sa pagsulod Jesus Christ, ang mga tao gawas that they cast their clothes on the roads and they cut branches and palm leaves nga ilang giwara-wara sa pagsimba sa Ginoo. But sa mga Hudiyo magod, ang palm maigsoon is symbolical. Symbolic ang kanang palm para sa mga Hudiyo, simbolikanhon yun ang palm. Una, sa tradisyon sa mga Hudiyo, ang mga Hudiyo, by the way, doon na sila 7 ka pista. Di ba sa basta ni mga Hudiyo, no? 7 ka ilang pista. O gusto sa pista sa mga Hudiyo, gingalan lang the Feast of the Tabernacles. Pista sa mga payag-payag. O kani nga pista, sila magpista sila sa Feast of the Tabernacle, doon ay upat ka species, upat ka butang, ilan dalaon, upat. Ug apil sa upat ka species ang lukay, ang palm. Unya ilan ning dala-dalahon ning upat ka butang sa ilang pag-celebrate sa ilang pista sa tabernacle gingan nagsokot. Annual nilang nga celebration ni to commemorate paghandom nga nibiya sila sa Ehipto padulong sa Promised Land, nilakaw man sila sa deserto sa Kamingawan. Unya katong lugar nga ilang gilaklawan usa ka to ka peligro nga lugar. It was a very difficult place, no? The condition was so difficult and dangerous, and yet God protected them. And God was able to bring them to the Promised Land. He brought them to the Promised Land. So kada tuig na silibra sila Feast of the Tabernacles or Sukkot to commemorate sa pagpasalamat sa Ginoo nga ilang gidala sila sa Promised Land bisan pa sa kapkuyaw sa lugar nga ilang giagian. Timan niya pila ka elements, pila ka species ilang dalon? Upat ka species apil na ang lukay. Pero sa mga Romano, labi na sa panahon sa Roman Empire, lahi ang symbol sa lukay nila. Nagusto na ko masabta nato that when these people waved the palm and shouted Hosanna sa ngadto kang Jesus Christ, this was during the Roman Empire. Nya sa Roman Empire, ang symbolic sa palm is the symbols of triumph and victory. Say with me, triumph and victory. And the word Hosanna, although it is a word that signifies praise to God, pero ang tinuod yun ang meaning sa Hosanna, it is the prayer crying out for salvation. Save us, deliver us, free us. Mo na ang singgit. So sa ilang gi-wave, tanawa, gusto na ko masabtan niyo, unsay nahitabo itong panahon na, samtang ang mga tao, ilabyan lang, saba kayo, o nagwarawara sa mga lukay, o nagsingit, Hosanna in the highest! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna! Kung ato itong i-transfer, they are shouting for freedom, 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 freedom. And waving the palms that symbolizes victory and freedom. Nahuna-una, sa itong ilang gihimo, ang nagsingit sa kagawasan, kagawasan. Ilawom sa Roman Empire, under sila sa Roman rule, unsa man sa hunahuna sa Roman rule lang ilang gihimo. Ang nahitabo atong adlaw may suon kung ato tong ipanagsama, mura dunay kudita, dunay insurrection nga nahitabo. Nga naman because people were inciting rebellion against the Roman government. They were shouting freedom, freedom, but it was not freedom from the Roman oppressions, freedom from the Roman
imperialism and waving waves that symbolizes a victory. Hallelujah. Mabitaw nga sadang gidakop si Jesus Christ and Jesus Christ faced on trial, akusasyon sa iya ni Pilato o sa pangutana, tinuod ba yun ang akusasyon nga ikaw ang hari sa mga Hudiyo? Wala man din nga, dako siya sala, kriminal siya. Ang iyang dakong sala, tungod siya dunay apol nga nahitabo, kaguliya nga dunay kurita, dunay insurrection, dunay rebellion nga nahitabo dito, ug siya ang gipasanginlan. Amen, Migson? Kaya siya man ang King of the Jews nga, gituuhan nga, maoy muataki og muguba og mupildi sa Roman government. Naninggit ang mga tao. Singgit sila, Gusana, freedom, freedom. The lion, ang ngalan sa Ginoo. Now, doon ay mabutang, wala mahitabo, masabti niya itong matawhana kaniadto. Ang kadaghan sa mga tao, wala nila masabti kung unsa gyud katuyuan ni Jesus Christ, ngano nga niabot siya dito. Ang ilang unahuna nga si Jesus Christ, hari nga magsakay siya karwahi o uban ang mga daghang mga sundalo o iyang sulungon ang kampo sa mga Romano o pildihon ang mga Romano, patyon ang tanang mga Romano o tagagagawasan ang mga Israelites. Pero wala man na mahitabo. So, wala nila masabti that Christ came, dili aron makig-away to fight against flesh and blood. Dili carnal ang struggle ni Jesus Christ, dili carnal ang iyang fight. Wala siya muani aron iyang panglungguan sa ulo ang mga Romano. Wala siya muani aron iyang gubaon ang gobyerno sa Roma. Niani siya aron iyang gubaon ang gahom sa sala. He came to destroy the power, the rule, and the consequence of sin. Wala siya muanghi to free the Israelite people from the oppression of the Roman government. But He came to set the people free from eternal condemnation. Wala masabdi sa mga tao kaniadto og tungod kay wala sila makasabot nga si Jesus kay niadto aron pagluwas kanila dili lang sa gahom sa Romano kundi sa gahom sa sala. Og sa gahom sa kaaway maghatag nila kagawasan aron matuman nila ang katuyuan sa Dios ng kinabuhi. Maora nga mga tao nagsinggit-singgit og Hosanna, Hosanna in the highest. Maora po ng mga tao na ingon, ilangsang sa krus, ilangsang sa krus. So makita ni mo din ang frustration o ang disappointment sa mga tao tungod kay not because Jesus failed them, but because they failed to understand why Jesus came. Dili tungod kay gipakya sila ni Jesus, pero sila napakya sa pagsabot nganong niabot si Jesus Christ. He came to save us not just from temporal oppression of the Roman government, but He came to set us free from eternal condemnation. Ug usa sa butang nga wala nila masabti, siya sila nag-ampo o kagawasan o kaluwasan nga moabot, nga niabot naman unta ang kaluwasan in the person of Jesus Christ. They are shouting, freedom, 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 salvation, deliverance, when the Savior, because Jesus means salvation, Jesus means deliverance. When salvation and deliverance already came, niabot na, pero wala sila nakasabot. O si Jesus Christ nag-ingon sa verse 41 o 42 sa Luke 19, because they failed to realize. And when He came and He was come near, He beheld the city and wept over it. Nihilak siya. Grabing hilak ni Jesus Christ. Lahi na, diri na po nga record ni mo nga na-record na naghilak siya. Sa John na may record nga nihilak siya, sa din nakita niya nga si Martha at si Maria nihilak, o mga tao naghilak, nihilak ko si Jesus Christ. Pero kung naghilak si Jesus Christ, dili tungod sa kining kapilihan, nihilak siya tungod kay, sa verse 42, mauni ang rason siya paghilak. Ang rason siya paghilak mo kini, if thou hast known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace, but now they are hid from thine eyes. Nihilak siya tungod kay wala masabti sa mga tao nga ang kaluwasan niabot na.
Siya ang kaluwasan nga gipadala sa Dios. Ubili hangtod gani karong kapanahona, daghan pa ang mga Hudiyo o mga Israelites nga nagpaabot pa. Nagpaabot pa sila kaluwasan, nagpaabot pa sila og manluluwas, nga niabot naman sa kaluwasan si Jesus Christ. So napakya sila. Og tungod sila pagkapakyas, ningon si Jesus Christ sa 43 ug 44. Dayon siya, "For the day shall come upon thee that thine enemy shall cast a trench about thee and compass thee around and keep thee on every side." Verse 44. "They shall lay thee even with the ground, and thy children with thee, and they shall not leave in thee one stone upon another." Nahitabo magid. Right after sa pagkamatay Jesus Christ sa resurrection, gisulong sa Romano, giguba gyud. Ang templo naguba, ang walls guba, og wala gyud nagbarog. Hantod karon wala na ang templo sa hantod karon man walay templo ang Israel. Guba sila ang tanan. Og ang rason ngano tungod kay ingon siya, "Because thou knowest not the time of your visitation." Usa ka pait kay nga sad kayo, usa ka kinibitaw dili maayo ka sa natian, nahibalo ka nga naa ang kaluwasan pero wala nimo madawat, na fail ka. Naa na ang pabor, na ang panalangin pero you fail to recognize, you fail to acknowledge, and you fail to receive it. Usa ni sa mga sipyat nila sa mga Hudiyo kaniadto, nga abin lang si Jesus Christ unod nun iyang battle pero dili di ay. Abing lang si Jesus Christ, manaog ang pilihon ng Romano, girahon niya. Mabitaw sa diyang giimbestigar si Jesus Christ ni Pilato, niingon din si Jesus Christ, kung ingana pa ko, bisa karon lang, mutawag ko sa akong papa, o salang ka, snap sa iyang kamot, padalang kong legion of angels, tunaw mong tanan. Patay mong tanan. Kay labaw pa sa super saiyan ng usa ka angel. Pero wala na niya buhata, tungod dili na ang tumong hibanhi. Aron gubaon ang mga kalbitanon nga mga panggobyerno lang, kundi gubaon ang gahom sa sala nga ni kuyanap sa tibok kalibutan. Ang bisan kinsa nga motuog mo dawat kaniya, matagaag kagawasan. Dili na sinilutan sa sala, kundi may kapasayloan na og may kagawasan nga mga lagad sa Ginoo. Og ang ikatulo nga sipyat sa mga Hudiyo, og hangtod karon nahimong sipyat pod sa daghang kasibahanan sa atong panahon karon. Now, sa demo ingon ko kasibahanan, I am not speaking about other churches, I'm speaking to this local church. Kani nga simbahan. Pwede mainga kani nga simbahan. Local church. Wala ko mangilabot sa ubang kasibahanan nga simbahan gyapon sa Ginoo, but I'm speaking to this church. Nga niingon atong Ginoo. Verse 45. And he went into the temple and began to cast out them that sold therein and them that brought. Pag abot ni Jesus Christ, pag sulod niya sa templo, ang templo sa Diyos na lahi madagway. Nahimong tiyanggihan. Nahimong sa kaninang Tagalog sa merkado ginagmay. Talipapa. Sana? Ha? Lapa-lapa. Oh. Ingana, pero lagutan niya. Gipang bahawa niya ang mga namaligya dito, sa ilang malig, gipamalintong niya. Og nisinggit sa kusog at tingog, he shouted and he said, saying to them, "It is written, my house is the house of prayer." So ang balay din sa Diyos, kita naman ang balay sa Diyos karon. But as we gather together, because the church is not made up of just usa ra ka tawo, but the whole people, no, the whole body as a church, ang kamot, ang tiil, ang ulo, maning lawas, siya, my house is the house of prayer, but you have made it a den of thieves. Nga ang balay di ay sa simbahan, sa Ginoo, ang simbahan, pwede ba mingta, ang simbahan di ay balay sa pagampo. Nga ako ning gitandog migsuon tungod kay doon na ako'y gamay nga i-share ka nato, labi na gyud sa atong dunay kinibitaw nga relevant gyud nga panghitabo karon nga hapit na ang eleksyon. Ingnaay mo tapad hapit ng eleksyon. Praise God. Hallelujah. Tungod kay gipahimluman ta dinhi nga ang simbahan, balay gyud sa pagampo.
Dili ni siya usa ka avenue nga diha maghisgot og mga political rally o mga political agendas. Kaya ang simbahan, balay ka na sa pag-ampo. Wa man ni amen. Samtang ang atong Ginoo nanudlo siya mga disipulo, mahitungod sa pag-ampo ni siya, ingon ani ko mag-ampo mo. After this manner, therefore you pray. Wala mag-ingon ng Ginoo nga memorize sa ninyo ni. Ningon ng Ginoo, na ay panag-ignan, na ay pattern sa pag-ampo, ingon ani pag-ampo. Kung sa'y pag-ampo, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. So ang tumong sa pag-ampo, atong himayaon ng Diyos, atong daigon ng Diyos, atong simbahon ng Diyos. Yeah, verse 10, Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. So ang pag-ampo ni Migsoon, we are calling out, we are interceding, we are in agreement that the kingdom of God and the will of God will come on here on earth. Nga ang iyang pagbuot may matuman sa kalibutan. Ang pag-ampo niya ay dili ang pakiglali sa Diyos, dili ang pagigburuga sa Diyos, dili ang pagig-argumento sa Diyos, nga atong ipugos yun nga may tabo, nga atong gusto. Kaya pag-ampo niya ay gituluan ta, usa kini kapag uyon sa kabubuton sa Diyos, aron nga ang iyang katuyuan ng kabubuton, mahitabo sa kalibutan, pinaagi sa iyang simbahan. Kaya ang simbahan man ang ahinsa sa Diyos, nga gibutang sa kalibutan, aron ang iyang panggobyerno maka-exercise sa kalibutan. Because the church is the heaven's government here on earth. Kita ang panggobyerno sa Diyos sa kalibutan. O ingon nga simbahan ng atong trabaho, ang simbahan balay sa pag-ampo. Ingna dapat balay sa pag-ampo. So when we pray, we intercede, we calling God, Lord, let your kingdom come, let your will be done. So dili nato ipamugos ang atong pag-ampo sa Ginoo, kundi nag-ampo ta nga iyang kabubuton may matuman sa kalibutan. Amen, mamigsoon. Not only that we are calling God's will to manifest on earth, but every time we pray, we also intercede on behalf of the people. We are bringing people unto God to our prayers. We are interceding on their behalf. Nga sila usab maluwas. Now, niingon si Jesus Christ, ang balay sa akong amahan, balay sa pag-ampo. Pero siya, apan gihimo ninyo kiningon sa? You have made it a den of thieves. Nga sa ba, pag-abot ni Jesus Christ, ang simbahan wala mag-function sa iyang calling o sa iyang mandate o sa iyang commission. So God build the church with a commission, mandate, empowerment, and anointing. Dunay purpose o dunay trabaho ang simbahan. O mao na itong trabaho. Pero yung Jesus Christ, apan wala ninyo trabaho ang inyong assignment, gihimo na inyong lahi ang function sa simbahan. Na gusto na ko nga masabda na to nga labi na gyud sa akong nag-ingon dunay eleksyon, doon na maging pangampanya. Inatapad pangampanya. Na gusto na kong i-lay down the foundation nga ang simbahan magsuon, church must be spiritual, not political. The church was built and designed to be spiritual in our approach, in our dealings, never to be political. Amen? As a citizen of the kingdom of the Republic of the Philippines, it is our right to vote. Amen. So kagawasan ito na magbutar. But as a citizen of the kingdom of God, it is our mandate to pray for everyone regardless of their parties and regardless kung kinsa na naa sila diha. Amen ba, Migson? Tungod kay, kung atong balihon ang panghitabo sa simbahan, dili matuman ang katuyuan sa Diyos. Lahiyang mahitabo. Nga gusto mo na ako nga masabtan na gi-establishar sa Diyos ang simbahan to become the light of the city, salt of the earth. Gibutang sa Diyos ang simbahan, ingon nga ahensya, nga ang simbahan ang makadungog sa tingog sa Ginoo o ang simbahan may musulti sa tao sa kabubuton sa Ginoo. Amen, mamigsoon. So,
ang simbahan dunay kredibilidad nga makadungog sa tingog sa Ginoo o mosulti sa tao sa tingog sa Ginoo. Pero kung ang simbahan, instead of being political, spiritual, it becomes political, mo endorso na magkapolitiko. Mo endorso ka og party. O niya, pila na ka-eleksyon nga ang imong gi-endorso nga politiko o endorso nga party, wala man makadaog. Sa ito pa, ang simbahan ay wala makadungog sa tingog sa Ginoo. Na karon kung magpablayon ang iyon niya ng kahimtang, unsa may kredibilidad sa simbahan nga mosulti sa mga tao sa tingog sa Ginoo kung ang simbahan wala na makadungog sa tingog sa Ginoo. Amen, Mamigson? That's why Jesus said, the church is the house of prayer. The house of communications. We talk to God, we hear from God, and as we hear from God, we speak to the people what we hear from God. Amen, Mamigson? Niingon si Apostol Pablo sa 2 Corinthians, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the falling down of strongholds. Ang ato pagigbisog, dili carnal, dili political, spiritual. Amen, Mamigson? Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers, against rulers and darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. The church must flow under the anointing, the calling, and the commission of being the priest, not the politics, the politicians. Amen, Mamigson? Again, I'm not speaking about other churches, I'm speaking to this church, this local church. Ang dapat, be spiritual, not political. Nga naman, nga importante man kayo that we stick to the call of God for us. Nga, kung siya tawag sa Diyos, mo kita. We are royal priesthood, amin Mamigson, a peculiar people, a chosen generation that will show forth the praises of Him. Amen, Mamigson. Mudiklarata sa pagdaig sa Ginoo, sa pagsimba sa Ginoo, agin ako yun ang balik-balikon. Unsay kredibilidad nato nga mosulti sa mga tao nga mao niyang pulong sa Dios, mao niyang gingon sa Ginoo. Kung kada election na lang dili mao ang ato maingon. We're endorsing somebody, something, a party, unya paghuman dili makadaog, duha ka eleksyon, tulo ka eleksyon, dili makadaog, buti masabot, wala na dahil makadungog sa tingog sa Dios ang simbahan. Manandag mga tao, dili na manimba, nga naman, unsa may iwali sa pastor, nga dili naman makadungog sa tingog sa Ginoo. Tungod ang kredibilidad sa simbahan, ng mga alagad sa Ginoo, tungod ang gitagaan ta sa Dios o kapasidad nga makadungog sa tingog. Unya ang tingog sa Dios, may isulti sa mga katauhan. Amen, Mamigson? Now, niingon sa 1 Timothy 2:1, I exhort therefore that first of all, inatapat, first of all. Sa diba, una sa tanan, pinaka-importante sa tanan, sa diha, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. In other words, in our prayers, we are not selective in our prayers. Nga dili lagi ang pula atong iambo, ang pink dili, ang pink atong iambo, ang puti dili, ang puti atong iambo, ang blue dili. Kinahanglan sa atong pag-ambo, silang tanan atong iambo. Amen, Mamigson? For all men. Nag-ambo man ko, pastor, nga kani nga kolor makadaog, katong usa nga kolor, giambo po nako ang mapildi. Ampo gyapon, no? No, sa ato sila kidala nga to sa Ginoo pag-ampo nga wala tay mga ulterior motive o mga malicious intention Mamigson. Nahibalo mo Mamigson, wala pa eleksyon, nahibalo na ang Ginoo kung gisay presidente na to. Nahibalo na ang Diyos kung kinsay mahimong mayor sa Cagayan de Oro. Nahibalo na ang Diyos kung kinsay mahimong mga kagawad nato diri, kinsay mahimong gobernador. Nasayod na ang Diyos, ana. Nahibalo na siya sa tanan. Mabitaw nga gusto niya nga kung mag-ampo ta, let your kingdom come, let your will be done here on earth. Ang nakitan sa Diyos, ang giplano sa Diyos, may mahitabo. Na kung dili ta maminaw sa Ginoo, unya mahimo tang political, dumusay ko political ta, mahimo mo kitang partisans, and we will side with another party. Nya,
Sure gyud ka katong imong gi-endorse nga partido mo ito'y giingon sa Ginoo. Kaya ang simbahan ra ba nagdala ta sa ngalan sa Ginoo. Pastor sa may atong rule di ay kung ani di lang nita mubutan sa kuning ingon as a citizen it is your right to vote. Kagawasan nato na nga mag-vote ta. Freedom nato na migsoon. But as a citizen of heaven, it is our mandate to pray. Not just for anyone, not just for a chosen one, but for every man. Pwede ba? Inay kaulingon atong iampo ang tanan. Atong iampo ang tanang mga politiko. Atong iampo ang tanang mga nanagan karon. Nga we pray for wisdom, for counsel. We pray for integrity. We pray nga ang Ginoo magapanglihok silang kinabuhi. Daghan din mo ingon, unsa may dabi ang simbahan mapuyo na, naamog yung rule ang simbahan. Yes, ang atong role ang pagampo. O ang atong role is to lead. We are commissioned to lead. Hindi kita mag-awat-awat, kita ang mugiya, kita ang mag-lead. Ningon sa verse 2, for kings and for all that are on authority, that we, kita, the church, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. So we are commissioned and anointed to lead. And how do we lead? We lead through prayers and intercessions that His kingdom will come. Amen, mamigsoon? Kaya din hilang sa ato, for example din kung pasulaton mo sikreto, papel, akong basahon, nung sa mga pula ka, pink. Blue ka, puti. Siyempre, pag kita na ko diri, hindi yun mo tanang blue. Dili mo tanang puti, dili mo tanang pula, dili mo tanang pink. Nahilahi mo kolor diri. Tinood, dili. O tungod ba, kailangan na kolor. Mahimon na siyang resulta ng muraog. Nawala na atong agreement, nawala na atong unity. Natiman na nato, regardless kung unsa nga kolor ang imo napilian, we are one in the body of Christ. Dili nato tugutan nga kini nga mga kolor may hinungdan nga magkabikil ang simbahan. Churches are being split now. Mga pamilya nag-away, mga pamilya nagdumot na. Kay pula gyud ang usa, blue gyud ang usa, puti gyud ang usa. Mga amigo kaniadto gi-unfriend na sa Facebook. Tungod lang ana. The church should act and function as priest, not as a politician. We should be spiritual and never political. Tanaw na gud sa verse 3. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Mo ni ang gusto sa Ginoo, mo ni ganahan sa Ginoo, mo ni acceptable sa Ginoo nga mag-ambo ta, Lord, kung kinsa imong padawgon, kung kinsa may mahimong daw, ang imong kabubuton may matuman. Because God rules in the kingdom of men and He gave it whomsoever who will. Siya magbuot, dili kita. And mind you, bisan ba kinsay presidente o mayor, gobernador nato, God is still God. The church will still exist, touching people, changing lives, making Jesus known. Amen? Kala mga politiko, they come and go, but the church will continue. So we have to continue to be the light of the world. Sa tingin si Jesus Christ, magunsa man kuno ang kahayag, maunsa man ang asin, kumawala na siyang kaparat, yatak-yatakan na lang. Manandaghan kay makasimbahanan karon sa mabugal-bugalan na lantangan naman, wala na kredibilidad nga musulti sa pulong sa Ginoo kay di na makadungog sa tingog sa Ginoo para sa tao. Dili ingon ani ang simbahan nga gitugod sa Dios migsoon. Kung di makadungog ta sa tingog sa Ginoo o nakabaluta nga ang kabubuton sa Ginoo may matuman dili ang atong kabubuton. Amen mamigsoon. Sa verse 8 ingon diha, I will therefore that men pray everywhere, lifting up on holy hands. O sa i-lift up na to, holy hands, dili political banners. Lifting up holy hands. Nga nung holy hands man siya, tungod kay kini nga kamot, nag-embrace ni sa tanang partido, nag-embrace ni sa tanang politika, nga atong gituboy sa pag-ampo sa Ginoo. Wala tayo gipili nga kolor o partido o kinsa siya, silang tanan atong iampo sa Ginoo. Amen, Megson? Without wrath and doubting. Tungod kay kung mag-isa nga ni kag bandera,
nga politiko, na maginay rat, na maginay away, na bikil, it will divide us. Amen? Bisan pag na respect na diha. Pero actually, kung imong tanaw na hitabo, walay respeto, yabo na hitabo nga naman. Tubag magyong usa. Mutubag magyong ta, Migson. Ato magyong katungod. Di mapunas na, di ato man katungod. Pero ang kabubuton sa Diyos, Migson, kung doon na mga iisa, pangutan ni tapad, unsa nga bandira ang imong gigunitan karon? Unsa nga bandira? Na ato ba lang gipakasala sila? Dili. Wala ta manaway nila, Migson. Wala na to sila gi-judge. Pero ato lang gisabtan diri, kinsa ug unsa ang simbahan. Unsay rule sa simbahan. Unsay commission sa simbahan. Unsay mandate sa simbahan sa mga panahon ngayon ini. To lift them up in prayers. Praying that His kingdom will come and His will be done. Tung ibalik-balikon ako, Migson, nag-away pa ng uban diha, ang ginunay mo na kisay makadaog. He is omnipotent, He is omniscient, He is omnipresent, nahibalo na siya. Ingon sa John 12:32, and if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Kung si Jesus ma-lift up, hallelujah, kung si Jesus ma-lift up, ang mga tao madugok. In other words, when we lift up the banner that is Jesus Christ, it will unite. It will gather people. It will bring us closer and closer, united and united, if our banner is only one, and His name is Jesus. Si Jesus ang atong bandera, ang atong isa, Migson. Amen? Gi-embrace na to ang tanang tao sa pag-ampo nga sa Ginoo. Wala tayo gipalabi, wala tayo gipili. Kaya kung kisay makadaog diha, ang Ginoo magbuot. He rules and reigns over the kingdom of men, and He gave it whomsoever He will. And church history revealed to us, regardless of who sits on the throne, makes so on, good or bad, still God exists, and God was able to fulfill and complete His work and His plan. Na-record sa Biblia, mga hari nga buutan o mga hari nga dautan, wala makausab sa plano sa Diyos. Kaya bisan kinsa pa'y maglingkod sa opisina, dili na makausab sa plano sa Diyos. Dili na makausab sa buhat sa Diyos. Maigsoon. Amen, maigsoon? As the church, the banner that we will be lifting up is Jesus Christ. Atong iisa, iyang bandera, si Jesus isang yauta, dili kita magakaluya ang panahon. Susumpay na? Hallelujah. Because when we raise up the banner of Jesus Christ, He said, I will draw all men. It will unite. Mahiusa ta. But if you lift up a political banner, i-unfriend yun ka sa Facebook, anak. Dili na mo magka-amigo, anak. Nya kada meeting nyo sa una, mag-coffee-coffee mo dito, ismailay mo, karon mag-coffee-coffee mo, pero nagsininghagay na mo. Nga naman. Kay dili lagi, kani lagi gyud, kani gyud na, mo bitag mas bright pa ta sa Ginoo, mas nahibalo pa ta sa hunahuna sa Dios nga, kani gyud tawhana, kay kani may makaluwas sa nasod. Walay record sa history nga ang tao ang makaluwas sa nasod. Ang record sa history nga makaluwas sa nasod, God Himself. Si God ang mangluluwas sa nasod. O sa atong panahon karon iyang gamiton nga ahensya sa iyang pagpatuman sa katuyuan is the church. We intercede, we pray, let your kingdom come, let your will be done here on earth as it is in heaven, O God. We lift up the banner, and our banner is Jesus Christ. Now, timani, unsa ta akong giingon, usa sa tradition, before I end, tradition sa mga Hudiyo, when they celebrate the Feast of Sukkot or the Feast of Tabernacle, pila to ka species ilang lalon? Upat ka species, di ba? Upat ka species. Ngano upat man?
Mas paraasa man to. Because the four species, it represents the four types of Jewish people. Upat ka klase sa mga Hudiyo. It represents sa upat ka klase ka mga Hudiyo ang Haredi, ang Dati, ang Masurti, o ang Hilini. O Hiloni. No? Haredi, Dati, Masurti, Hiloni. Lahi-lahi ni sila ginuuhan ng mga Hudiyo. Lahi-lahi prinsipyo, lahi-lahi baruganan, pero sa di magsilibirasyon sa pista, hiusahon nila ni, they bind together in one for the service of the Lord, regardless sa tinuuhan, regardless sa color, regardless sa partido, ang importante, makahiusa ta, nga ang kabubuton sa Diyos, may matuman sa atong nasod. Amen, my son? The four species that represent sa atong panahon karon, the four species represent sa ilado ng mga politiko nga nanagan karon. Ato silang ihusahon. Dili mo gina sila makahiusa kay nagkasumbangi man na, pero mahiusa na to sa atong pag-ampo. Amin megson. Ato silang dalon sa pag-ampo, atong dalon ang mga pulahan, ang putian, ang bluhan. Ato silang dalon nito sa tiilan sa Ginoo. Nahibulo mo megson, as we will do it, there is blessings in unity. God will command the blessings in unity. Sa Psalms ito, ingo sa Psalms, Megson, 133 verse 1. A song of the grace of David, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. If you carry different colors, it will not unite us. It will divide us. But if we carry the same banner, Jesus Christ, bisag kinsa may makadaog Ginoo nahibalo ko nabalo na kag kinsay makadaog kinsa ana regardless kung kinsay imong ibutang diha Lord Dios gihapon ka Ginoo gihapon ka ug dili ni makausab sa imong buhaton nga kaluwasan sa daghang mga katawhan. Amen megson. Tanaw sa verse 2, it is like the precious ointment, so the anointing upon the head that ran down upon the bird, even Aaron's bird that went down into the skirts of the garment. Now this is the ointment. Aaron represented priestly anointing. Parianon nga dihog. And the church is anointed, the church is being mandated and chosen to become the priest of the nation. Ang simbahan kita, pari ta megsoon. Sa ito giingon niya, harianon nga mga pari. Inim tapad, hari ka, pari pa. O kung sa trabaho sa pari, ang trabaho sa pari, dili aron magpuna, dili aron mandaot, dili aron magbulag-bulag. Ang trabaho sa pari, mag-ampo. Dapat ang trabaho sa pari, mag-ampo. And if the church will function according to the commission and the mandate of God for the church as the house of prayer, in our anniversary, and as the dew of Hermon, as the dew that descended upon the Mount of Zion, for there, diya sa itong pag-iusa sa mga pag-ampo, the Lord will command the blessings. Nga sa ito ba, bisan pag kinsay mangulo diha, still God can bless the church. Bisan kinsa pa'y presidente ug mayor gobernador diha, still the church will grow, the church will increase, the church will prosper. Padatuon gyapon mo sa Ginoo, pauswagon gyapon sa Ginoo. Dili makausab sa plano sa Dios, sa grasya sa Dios, bisan kinsa pang taong maglingkod diha. Ug ang trabaho sa simbahan, trabaho ni mong nako, mag-ampo ta kanunay. So beginning karon megsoon, mag-pray na ta. Ing dapat mag-ampo ta. Bisan pag wala ka kaangay anang tawhana nga kana siya, iampo sa Ginoo. Iampo sa Ginoo. And allow God's compassion to kinibitaw mo overwhelm sa itong kasing-kasing. The kind of compassion bitaw nga nadawat nato sa Ginoo bisag dili ta angayan higugmaon pero gihigugma ta. Bisag dili ta angayang iampo pero giampo ta niya. Ingon ana nga klase nga gugma, ang gusto natong madawat gikan sa Ginoo aron atong iampo sila bisag di ka ganahan na kana mga kawatan man na kana mga bakakon man na puros man ginayapan ang politiko. Walay politiko nga walay apan. Pero ato silang iampo ngadto sa Ginoo kay trabaho sa simbahan magampo. And if you do our part, blessings will come. Blessings will come. Ingnim tapat blessings will come. God will command the blessings in unity. O walay lain nga unity nga ma-achieve is in unity according to the perfect will of God.
Og dili na to ma-achieve ang perfect will of God kung dili ta mo surrender sa ato kaugalingon diha sa pag-ampo nga nag-ingon, let your kingdom come, let your will be done, O God. Bisag kinsa pa ang naa diha, still God can bless you. God can prosper you. God can promote you. God, hallelujah, can give you success like never, that you have never experienced before. God is God. Kinsa imong bandera? Unsa imong bandera? Si Jesus Christ. Atong iwarawara. Atong dalon ang upat, ang daghang grupo sa mga tao, i-embrace na to siya sa mga pag-ampo. Ginoo, kani mga tawhana, nanagan sila. Kani nga mga partido, Lord God, ikaw ang nasayod o kaya nakakita kung kinsay imong pilion nila. Busa nag-ampo mi Ginoo, nga tudloi mi, pasabda mi, kung kinsa sa ila, aron dili mi masipyat sa mga pagpili o mga pagdesisyon. Amen mo, Igsoon? Hello? Magkahiusa ta. Diya sa itong mga pag-ampo. Wala ta didi nga, oy, kinahanglan, blue ragyog ka, oy, pula ragyog ka, oy, pink ragyog ka, oy, blue ragyog ka. Dili na ang tumong ining mensahe. Nate kagawasan sa pagpili. Pero sa atong pagpili, Igsoon, sa atong sa ingon ining kahimtang, mas buhaton na ito ang atong responsibilidad o kaakuhan, mag-ampo ta para kanila. Mag-ampo ta para kanila. Ayaw sabay sa panahon nga, kung manaway ganyan, pikas sawayon po na ito sila. Ayaw sabay, ana. Kay dili, wala gihimo sa Diyos ang simbahan para manaway. We correct, yes, but we don't criticize people. And how do we correct? By preaching the Word. By praying the Word. O sa ito pag-ampo o sa pagwali sa pulo sa Ginoo, uban ang gugma sa Diyos. We pray for all of them. Ingnan tapad, kuwaa ang imong kalagot o kasuko, pagpapuno sa gugma sa Diyos. Na gugma nga, Lord, ako na giampo ni mga tawhana, ako na silang giampo, Lord, ako na silang giampo, Ginoo, panalangini, tagay kaalam, sa ilang pagpangampanya, tagay silang may panglawas, proteksyon, bisang asa sila, Ginoo, tagay silang kaalam, Lord God, tagay silang kahibalo, o tagay silang gugma sa sagusa. Nga mawala ang panaglalis, mawala ang panagbingkin, mawala ang paglinautay. Ampo ta, nga dunay panaghiusa nga mahitabo sa atong nasod. Dili, sa akong nagyon, dili mo na sila magkahiusang, maggakos na sila diha-diha dayon, pwede na ito silang gakuson sa itong mga pag-ampo karon. We embrace them. We bind them together in our prayers because what we bind here on earth is bound in heaven. What we lose here on earth is loose in heaven. Bisag wala pa na sa kasabot, but we bind them together. We unite them together in our prayer. Unity. Hallelujah. Let your kingdom come, Lord. Let your will be done here on earth as it is in heaven. This is the mandate of God for the church. The church is the house of prayer. Our endeavor is spiritual, not political. And when we pray, we are not selective in our prayer. We embrace everyone in our prayer. Amen, mga Igsoon. Stand up, lift up your hands and pray. Let's begin to pray. Hallelujah. For our nation, the Philippines. Hallelujah. Speak Jesus over our nation. Speak Jesus for this coming election. Hallelujah. Speak Jesus for all the politicians. We speak Jesus so that Jesus can change their lives. Jesus can save them. Hallelujah. Jesus can influence them. Jesus can come and touch their lives. Hallelujah. Lift up your hands. Lift up your voice. Pray. The church is the house of prayer. Hallelujah. The church is the house of prayer.